Sa mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako si Godfrey Quizon and this is my devotion for today, April 17. And ang topic po natin for today is all about faithfulness or paano tayo pinapalakas ng katapatan ng Diyos. So, ang scripture po natin for today is Lamentations chapter 3. Inubulan po saglit, sorry. So, Lamentations chapter 3, verse 22 to 23. Basahin ko po. Because of the Lord's great love, we are not consumed, for His compassions never fail. They are new every morning. Great is your faithfulness. So, ano po ba yung faithfulness? So, faithfulness daw po is the doctrine of that God will always do what He has said and fulfill what He has promised. Ibig sabihin, ito daw po yung doktrina na kung saan yung ating Panginoon ay hindi babali ng kanyang pangako na pinangako niya sa atin sa Old Testament, kundi tutuparin niya to dahil ang ating Panginoon ay hindi po nagbabago ang kanyang isip dahil nakikita niya po ang ating timeline or yung time ng past, future, and present ng iisa lang. So, He never lies, He never changes, never fails. In a world full of broken promises and unreliable people, God stands out as the one who is always consistent, always trustworthy, and always on time. His past faithfulness fuels our present confidence and future hope. Kaya nga po tayo dapat ay hindi kabahan dahil ang ating Panginoon ay wala pang pangakong napako. Diba, lahat ay na-fulfill ng ating Panginoon yung mga promises niya sa Old Testament pa lang, diba? So, that is why kailangan natin magtiwala sa ating Panginoon kasi of course kung ano yung pinangako ng ating Panginoon sa New Testament ay bibigyan rin niya or isasang katuparan rin niya para po para po sa ating lahat. And ang ating teaching point for today is God is a promise keeper. Ibig sabihin, ang Panginoon ay hindi bumabali sa kanyang pangako. Lagi niya po itong ginagawa dahil siya po ang may likha ng lahat. So, second teaching is God's faithfulness sustains us. Ibig sabihin, dahil po sa faithfulness ng ating Panginoon, panatag po tayo na nasa mabuting kalagayan po tayo and mabuting kamay po tayo na hindi po tayo papabayaan ng ating Panginoon. Third teaching po natin, or last teaching, is God is unchanging, then none forever. Of course, kung nakikita natin ang ating Panginoon ng timeline o yung time natin as isa lang yung past, future, and present. Of course, hindi magbabago ang pananaw ng ating Panginoon dahil alam niya po yung mangyayari, alam niya yung nangyayari, at alam niya yung nangyayari ngayon. So, our God is omniscient, omnipresent, and nakalimutan ko pa rin po yung isa. So, ibig sabihin po nyon ay ang ating Panginoon po talaga, of course, tayo mga Christians na dapat mapanatag po tayo dahil ang ating Panginoon po ang may hawak na lahat, siya po yung nag-create sa atin. So that is why pangako niya po, napaka-imposible nga pangako dahil ginagawa po lahat ng ating Panginoon in order for us, in order for Him to glorify His name. And of course, tayo po mga believers, mas lumawak pa po yung pagkakaintindi natin sa kung ano ang gusto ng ating Panginoon at lumawak pa po yung relationship natin sa ating Panginoon. So, application is remember how God has been faithful in the past, endure the present with God's sustaining grace, and face the future by relying on God's faithfulness. So, ayan po, ako si Alfred Quizon and this is my devotion for today, April 17. Sana po ay marami kayo natutunan. Ayan po, and God bless.